Ako po yung Joy Cortez, Operations Director ng Jollibee dito sa Brunei. Ako po yung taga-Cavite, taga Bacoor, Cavite. At naipadala ng company bilang tagapamahala ng 13 branches dito sa Jollibee. Lahat, from operations to marketing to human resources, hiring, developing people, a bit of training. Then I am also involved sa product development, kung ano yung mga ino-offer natin. So, ano siya, pretty much one-man show. Ang organization namin dito maliit lang eh. So, konti lang kami na nagmamanage yung the whole organization. Empleyado namin is around 240 plus, combination ng Filipino at saka Bruneians. 30% Filipinos kasi we adhere doon sa kanilang localization policy and 70%, 30% expats. So, we have around mga 67 Filipinos out of the 240 plus employees we have. So, lahat yun, mula sa hiring sa Pilipinas hanggang sa lahat dito, I'm on top of the whole thing. So, nung nag-umpisa tayo nung August 1987, yung local partner natin, siya rin yung instrumental also na-introduce tayo sa local community. Nung umpisa, siyempre, lagi naman ganon, we had difficulties. So, hanggang naging 4 branches tayo nung early 90s. So, from 90s hanggang 2000, medyo nag-slow yan eh. Hindi tayo nakabukas agad ng branches. Yung period na yon, na-develop din yung Brunei, nagkaroon ng mga certain developments tulad ng mga mall, nagtayo, then nakasama tayo unti-unti. So, since ang ating dala-dala lagi, yung tinatawag na langhap sarap, no? Doon tayo nag-start. So, ang may introduce lang natin yung lasang Filipino na pwede nating dalhin dito. Na napatunayan naman, di lang sa Brunei, sa iba pang bansa. America, Middle East. Pero sa Brunei, when we started, nagkaroon din tayo ng konting struggles as a start, as a brand. Pero dahil tuloy-tuloy lang, unti-unti na tinanggap tayo, then na-break natin yung mainstream. When we say mainstream, majority of our customers are Bruneians. Sa ratio, 80% ng customers namin ay Bruneians. So masasabi natin na talagang tinatanggap tayo bilang isa sa parang local brand na nga ang treatment dito. When they say Jollibee, minsan nagugulat sila pag umuwi sa Manila, "Oy, you still have Jollibee in Manila?" So some people think na dito yung Jollibee. So which is maganda for us kasi na tinatanggap tayo bilang isang parang local brand in a way. So pag na-reach mo yung status na ganun, yung consciousness ng locals andun na sa atin, I think we've done our part. Yung ating Chicken Joy, yung flagship product ng Jollibee, pare-pareho yan kahit saan sa mundo eh. Sa Middle East, dito sa Southeast Asia, sa US. Ang kaibahan lang dito sa Brunei, a bit spicier, mas manghang ng konti. Kasi mas malakas yung tolerance nila for spicy food. So yung example, yung chicken barbecue natin, mga 2 to 3 times mas manghang kaysa sa atin sa Pilipinas. Yung spicy natin sa Pilipinas, dito sa Brunei, regular lang yon. Original. Oo, so regular, original. As how they call it, biasa. So it's original, they call it. Meron tayong mga locals na kasama natin since 1990. Merong 23 years na. Merong 20 plus years. Enjoy sila sa Jollibee. Ang tingin nila sa Jollibee is, kasi dinala natin yung konsepto ng pamilya, nagtatrabaho bilang pamilya. So yun yung sa Jollibee tayo, buhay Jollibee eh. So ang treatment namin sa bawat isa is parang pamilya. And ang Bruneian kasi ganun din, di ba? Ang konsepto nila is bilang ASEAN also, Asian, highly familiar lang mga relasyon. So, nag-enjoy sila, nagtagal sila sa Jollibee. Marami tayong empleyado na out of the 240 plus, marami siya na bukod sa 20 plus years, meron mga 5 years and up, meron 3 years and up. So, yung saya kasi na nagtatrabaho, na-acquire din nila. Very, very warm kasi ang Bruneians. Parang Pilipino rin, parang sa atin. So, pag tinanggap ka bilang kaibigan, katrabaho, buo yung pagtanggap nila.
At ang Pilipino naman, citizens of the world tayo, madali tayong mag-adjust madali tayong mag-adapt. Isa sa mga bagay na talagang meron tayo, alam natin, yung paano makibagay, paano makisama. At ang Bruneians naman, napaka-warm ng mga tao. So pag pinagsama mo yung dalawang konsepto na yan, isang madaling makibagay, isang madaling tumanggap, maayos na samahan ng mangyayari. Which is what we've been experiencing for the past 25 years. So even yung ating mga partners, customers, mga katrabaho, ibang very warm sila. Sabi nga, abode of peace talagang dito, mapapansin nyo naman, napaka-warm ng mga tao. Maganda yan kasi like, ang ASEAN bilang isang rehiyon ay nakikilala as an economic power. Na meron tayong boses sa mundo na hindi lang tayo isa sa mga maliliit na miyembro ng komunidad, but may tuturing tayo na isa sa parang powerhouse na rehiyon. So, kung pwede sana ma-elevate ang ASEAN bilang kung paano natingnan ang European Union, for example, makikita mo na umaangat tayo bilang isang rehiyon. Ang Pilipinas, di ba sabi nga nila, sa ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang tayo yung magandang bahay sa isang bad neighborhood in terms of economic difficulties na dinadanas ng karamihan. But tayo bilang isang bansa ay umaangat. Patunay ito na yung mga polisiya na ginagawa ng gobyerno ay tama. At I think yung mabibigay ng ASEAN as a region would sustain the growth kung ano man na makukuha natin. Kasi by being considered as a region, meron tayong I think hindi ko sinasabing hindi tayo ginagala ngayon bilang isang komunidad. Pero mas marami tayong makukuha sa magitan ng trabaho, negosyo, pangkalahatan, pag-unlad ng buong rehiyon, hindi lang ng ilang bansa, kundi ng buong komunidad bilang ASEANO. Kasi meron naman tayo we have what it takes to be an economic power as a region. So, tuloy natin yun. Maganda to, magandang hakbang para umunlad tayo bilang isang rehiyon. Unang-una, papasalamat ako sa ginagawa niya mga reforma. So, ituloy niya lang yun, yung kanyang mga naumpisahan na. At siyempre maraming nagbabantay na 3 taon ka na lang, etc. Ituloy lang po. 3 taon pa yan. No? Marami pa tayong magagawa bilang isang nasyon. Sa party naman ng mga OFW, kasi dito ma'am sa Brunei, ang talagang pinagtataka ko, bakit may mga, alam mo yung placement fee na tinatawag ng mga nag-a-apply? Iba-iba kasi. Merong ganitong binayaran ko. Kasi sa Jollibee, I get to talk to a lot of people. Hindi lang dito, yung mga kapwa Pilipino natin. Ganitong binayaran ko bago napunta, ganitong binayaran ko bago makapunta. So, bakit iba-iba? Pero kami sa Jollibee, hindi naman kami nagbabayad ng ganong kalaki. So, probably, isa rin sa mga pwedeng tingnan is, ano ba yung placement fee? So, ito ba may standard ba yan? May ceiling ba yan? May cut-off ba yan? Per region, per ano? So, yun lang sa party ng OFW. Kasi, bago makapunta, siyempre, 2 bagay din naman ang pagpunta sa ibang bansa. Ang Pilipino, maganda kasi nakakapagtrabaho kahit saan. Sa isang banda, parang malulungkot ka rin bilang OFW na bakit tayo maalis para maghanap ng trabaho. So, ako mixed feelings ako doon So, I represent Jollibee. Nagninegosyo tayo dito sa ibang bansa. So, sinasabi natin na ang Pilipino kayang lumaban kahit saan. So, masaya ako sa puntong yan. Nakikita mo naman kababayan natin dito, ang Pilipino nasaan din. So, we are everywhere. Pero kung titingnan mo, sana din wala nang need para pumunta pa dito at sa atin sana matulad.